Top 8. Feng Shui at Pilipino tradisyon sa pagpapatayo ng bahay sa taon ng Fire Horse 2026. Una, kung magpapatayo ng bahay, laging magsimula sa kabilugan ng buwan dahil ang full moon ay simbolo ng kasaganaan, kaganapan at puno na enerhiya. Pinaniniwalaan na kung magsisimula sa panahong ito, ang swerte at pera ay magiging puno o laging sagana sa loob ng bahay. May iwasan ang pagkaantala sa konstruksyon. Magiging maayos ang daloy ng kabuhayan ng mga titira. Pangalawa, sa pagpapatayo ng bahay, mainam na iwasan ang tinatawag na Ghost Month. Ang Ghost Month ay magsisimula sa Agosto 13, 2026 at magtatapos sa September 11, 2026. Ang pinakatuktok o Hungry Ghost Day ay papatak sa Agosto 27, 2026. Huwag magsisimulang maghukay o maglatag ng pundasyon sa panahong ito. Ayon sa paniniwala, ang mga pintuan ng impyerno ay bukas sa panahong ito. Ang paghukay sa lupa, groundbreaking, ay maaring makaistorbo sa mga ligaw na spirito na magreresulta sa mga aksidente sa construction site o malas sa mga titira. Madalas mapansin na ang mga proyektong sinisimulan sa Ghost Month ay nagkakaroon ng maraming abala, pagkasira ng gamit o problema sa mga manggagawa. Pangatlo, paglalagay ng barya sa pundasyon. Naglalagay ng mga barya, lalo na ang mga may silver o gold color, sa mga poste o pundasyon para sa tuloy-tuloy na pasok ng pera. Ang ritual na ito ay sumisimbolo ng paglalagay ng enerhiya ng pera sa mismong puso ng bahay. Sa Feng Shui, ang elementong metal na kinakatawan ng mga barya, lalo na ang kulay pilak at ginto, ay direktang nauugnay sa kasaganaan, yaman at kayamanan. Kapag inilagay mo ito sa pundasyon, parang sinisigurado mong ang ugat ng iyong tahanan ay mayaman. Sumisimbolo ito sa tuloy-tuloy at matatag na pasok ng pera habang nakatayo ang bahay. Nagsisilbi rin itong proteksyon at lucky charm laban sa malas. 8. 8 barya ay swerte dahil ang number 8 ay numero ng kasaganaan sa Feng Shui. Maaari ding 12, 12 para sa 12 buwan ng taon. Pang-4, padugo. Ang pag-aalay ng dugo ng manok, ritual, sa pundasyon upang hilingin ang kaligtasan ng mga manggagawa at proteksyon ng bahay. Ang padugo ay isa sa pinakamatandang tradisyong Pilipino na hanggang ngayon sa taong 2026 ay marami pa ring sumusunod bago simulan ang konstruksyon ng bahay. Ang layunin ng padugo, alay sa mga espiritu ng lupa. Pinaniniwalaan na ang bawat lupa ay may mga nuno o espiritong naninirahan. Ang pag-aalay ng dugo ng manok ay paraan ng paghingi ng pahintulot at pagpapakalma sa kanila upang hindi sila mabulabog sa paghuhukay. Kaligtasan ng mga manggagawa. Ginagawa ito upang maiwasan ang mga aksidente, sugat o pagkakasakit ng mga karpintero at mason habang itinatayo ang bahay. Katatagan ng bahay. Ang dugo ay simbolo ng buhay. Ang pagpapatak nito sa pundasyon ay paraan ng paghiling na maging matibay at ligtas ang bahay sa anumang sakuna. Pang-5, ang unang mga bagay na dapat ipasok sa loob ng bagong bahay sa araw ng paglilipat ay bigas, asin, tubig, asukal at barya. Ang bigas ay kumakatawan sa pagkain at kabuhayan. Dapat ay nasa isang lalagyang na puno, full container, ang bigas. Pinaniniwalaan na kung puno ang lalagyan ng bigas sa unang araw, hinding-hindi magugutom o mauubusan ng pondo ang pamilyang titira rito sa buong taon ng Fire Horse. Ang asin ay ginagamit mula pa sa noong unang panahon upang itaboy ang malas at masamang enerhiya. Dalhin ang asin kasabay ng bigas. Ang asin ang nagsisilbing tagapaglinis ng anumang negatibong naiwan ng mga dating nakatira o ng mga mabigat na enerhiya mula sa konstruksyon. Ang iba ay nagwiwisik din ng kaunting asin sa mga bintana at pintuan bago ang mismong paglilipat upang masiguradong puro ang enerhiya ng bahay. Tubig, simbolo ng maayos na daloy ng buhay at emosyon. Siguraduhing may dalang tubig upang maging presko ang pagsasama ng pamilya. Asukal, para sa matamis na pagsasama at pagmamahalan ng magkakasama sa bahay. Barya, ang mga barya ay nag-aanyaya ng enerhiya ng metal o pera. Pang-6, ang pagsasabog ng barya sa paglipat sa bagong bahay. Ang pagsasabog ng barya sa sala ay isa sa pinaka-epektibong ritual upang ma-activate ang swerte at kasaganaan sa iyong paglipat ngayong 2026. Isabog ang mga barya mula sa main door patungo sa loob, lalo na sa sala at sa mga sulok ng bahay. Ito'y sumisimbolo ng pag-ulan ng pera o ginto sa loob ng iyong tahanan. Huwag itong kukunin agad. Hayaan itong manatili sa sahig sa loob ng 3 araw bago mo ito tipunin. Ang perang natipon ay mainam na itabi sa isang wealth jar o kaya ay ideposito sa bangko upang lalong lumago ang iyong pera.
Pangpito, iwasan ang inyong hagdan ay nakatapat sa main door ng bahay dahil ito ay nagdudulot ng pagtagas ng kayamanan. Ang main door kung saan pumasok ang swerte, kung may hagdan agad sa harap nito, ang enerhiya o pera ay mabilis na aakyat o raraga sa pababa at lalabas agad ng pinto. Kaya mahihirapan ang mga nakatira na mag-ipon ng pera. Ang hagdan ay nagsisilbing channel. Kapag nakatapat ito sa pinto, nagiging masyadong agresibo ang pasok ng enerhiya na maaaring magdulot ng stress o pag-aaway sa loob ng pamilya. Pangwalo, oro, plata, mata, step. Ang bilang ng mga hakbang sa hagdan ay hindi dapat napapangkat sa tatluhan. Bilangin ang hakbang ng oro, plata, mata. Oro, ginto, sumisimbolo sa yaman, kasaganaan at tagumpay. Ito ang pinakamataas na antas ng swerte. Plata, pilak, sumisimbolo sa katamtamang yaman, pera at maayos na pamumuhay. Maswerte pa rin ito. Mata, kamatayan, sumisimbolo sa malas, sakit, pagkawala ng pera o kamatayan. Ito ang dapat na iwasan. Bilangin mula sa pinakaunang hakbang hanggang sa pinakahuling hakbang ang iyong hagdan. Ang huling hakbang ay hindi dapat matatapos sa mata. Kung ang iyong hagdan ay may landing, yung patag na bahagi sa gitna ng hagdanan, kailangan mo itong bilangin bilang isang baitang. Tandaan, ito ay isang gabay lamang na matagal nang sinusundan ng ating mga kababayan. Kaya wala namang masama kung susubukan mo rin ito. Nasa iyong pagpapasya pa rin kung susundin mo ito. Kaya, good luck!